Amen and amen. Ayun, good afternoon everyone. Anyway, itutuloy po natin yung ating series which is The Harvest is Now. Binanggit nga natin. So ilang weeks na po na yan ang ating topic and then yung scripture natin is taken from John 4:35. Sabi po dito, "Do not say there are yet 4 months and then comes the harvest. Behold, I say to you, lift up your eyes and look to the fields, that they are white for harvest." For the past weeks, ito po yung mga pinag-usapan natin for the past 4 weeks. And what did we learn from each of these ones? Una po, we introduced as a groundwork para po sa ating series ay kung ano ang missions and are we part of it. Tapos kinuha po natin yung scripture natin, mission is the heartbeat of God, yung Genesis 12 verses 1 to 3. Genesis 12 verses 1 to 3 is the Great Commission in the Old Covenant. Yan po ay ang unang covenant ni God kay Abraham, and even at that time, sinabihan na niya si Abraham na siya ay na he will gather back the people of God. Tapos sabi nga natin, mission includes you. We are ambassadors, sabi natin, for Jesus Christ. And then sumunod po, pinakita po ni Pastor Dom sa atin, lift up your eyes, sabi nga niya. Bakit? Kasi 2 Corinthians 4 verse 4 tells us na yung enemy, the prince of darkness has blinded the people of the world, sabi nga. Pero ganun pa rin, sinasabi pa rin, the harvest is already ready, sabi nga dun sa John 4:35. Dito naman, you are sent. Going to the field, sabi niya, you are sent. Sabi ng Panginoon, just as the Father has sent me, so do I send you. Ibig sabihin, wala pong exempted sa atin. We are all sent. And then, start where you are. Acts 1:8, start from your Jerusalem. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sabi nga. Pero, obedience over comfort, sabi. Whoever wants to follow me must carry his cross daily. May cross pala, Panginoon. So, this is, yung third po natin, it is a very frank, very straightforward na explanation sa atin na yes, there is mission work, but it is not easy. Hindi po. Nonetheless, God will still instruct us to go and He is still with us. We are sent, sabi nga natin. Tapos last Sunday, it being Mother's Day, pinag-usapan po natin yung mga nanay. Yung una, 2 Timothy 1 verse 5 and all the scriptures around it, pinag-uusapan yung nanay at yung lola ni Timothy. Sila ang humubog kay Timothy sa kanyang pananampalataya. Tapos, mothers influence the mission. Proverbs 22:6 is a very popular scripture. Train up a child where he should go, and when he grows, he will not depart from it. Binabasa po natin ang Proverbs 22 verse 6 as an instruction probably, as an encouragement maybe, from the scripture. But mind you, church, ang original language, ang structure po niyan is a warning. Sinulat po niyan ni Solomon as a warning. Parang sinasabi niya, kung ano yung tinuro nyo sa inyong anak, maski lumaki na siya, hindi niya iiwanan. And putting it on the negative side, kung ano ang hindi nyo tinuro, hanggang tumanda na yan. Parang ganon, nagbibigay ng warning si Solomon, mag-ingat kayo sa tinuturo nyo sa inyong mga anak. And then, everyone can nurture the harvest. Yung Titus 3-5, even starting from verse 1, ito po ay isang instruction na mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo because you carry the gospel with you, you carry the person of Jesus with you. So today, itutuloy po natin yan. And if you might notice, for all the weeks, including now, including next week, harvest pa rin ang pinag-uusapan. And I hope up to today, ma-realize na po natin kung gaano kahalaga sa Panginoon yung kanyang harvest, yung anihid ng Panginoon. Sisimulan ko po yung ating message this afternoon sa isang kwento. Meron po akong kaibigan, dalawa sila, si Matthew at si Mark. Hindi po sila yung Matthew at Mark ng Compres.
meron pong nangyari sa magkaibigan na ito. And even up to this time, pag kinukwento ko, mabigat pa rin kung ikwento ito. Anyway, magkasama sila sa trabaho, si Matthew at si Mark. Pag titignan po natin yung friendship nila, best friends talaga sila eh. Magkasama silang magtrabaho, tapos meron silang gawa na bago mag-start yung trabaho nila, nagkakape muna sila, nagkukwentuhan, all those things. They work together, they share lunch together, and then it goes beyond work. Ito na yung isa ay inaanak niya yung anak nung isa. Ganun na sila. And then there are nights na magdi-dinner yung one family in the house of another. Ganun na po yung nangyayari sa kanila. And then nag-outing sila, magkasama sila, yung mga ganon. During those times na laging magkasama si Matthew at si Mark, si Matthew, meron na siyang, nakakarinig na siya kay Holy Spirit. Kausapin mo siya. Pakilala mo si Jesus sa kanya. Pagdasal mo siya, may mga issue siya. Pero every time na nakakarinig siya, not really na ayaw niya, pero tsaka na lang, huwag na muna. Baka hindi ko pa kaya. Not because he hated God, not because nire-reject niya ang Panginoon, pero it was a simple assumption na siguro may ibang pagkakataon. Maybe next time, ganun. Naisip niya, next week na lang siguro, or the next na family gathering namin, or maybe pag tama na yung timing, siguro mali pa yung timing, or minsan, baka hindi pa ako ready. Baka may tanungin siya, hindi ko alam yung isasagot ko. Or yung mga nasabi na ni Holy Spirit ang nagsasabi tapos ano isasagot niya? Pagdasal ko muna. Holy Spirit na nga pagdadasal mo pa. Or meron pa yung times daw na hingi ako ng sign kay Lord. Pag ito na, pag susunod na ako. One morning, pumasok si Matthew. Dumating sa kapihan, wala ang Mark. 30 minutes into work, binalitaan siya. Namatay si Matthew. Namatay si Mark. Yung kagabihan na yun. Imposible sa lahat. Sabay silang nagpa-annual physical exam. Flying colors si Mark. Tapos namatay nung tulog siya. No warning. Wala silang final conversation. Tuwang-tuwa sila nung naghiwalay sila the day before. Lalabas daw sila. They were planning an outing out of the country, yung buong pamilya nila. Wala nang second opportunity. Ang sobrang bigat na sinabi ni Matthew sa akin, it was really heartbreaking yung sinabi niya na, kala ko kasi may iba pang pagkakataon. Sabi niya, wala na yung kaibigan niya. Akala niya may ibang pagkakataon. Church, I wonder how many times we quietly live the same way spiritually. Hindi natin nire-resist ang Panginoon. Hindi natin intentionally nire-reject ang mission. Pero slowly, bit by bit, we are postponing obedience. And maybe, I would believe that is one of the greatest dangers in church today. Hindi po rebellion, pero spiritual passivity. It is not rebellion, pero spiritual passivity. Bakit? Kasi most believers, hindi naman nila nire-reject ang Panginoon. And most believers, may faith sila sa mission. Alam nila kailangan yon. Pero they would simply assume na siguro hindi pa ngayon. There might be more time for that. Or siguro may ipapadala si Lord na iba na magsasabi sa kanila. Or maybe meron pang ibang opportunity, hindi lang ngayon. Niisip nila. Pero Jesus interrupts that kind of thinking nung sinabi niya, lift up your eyes. Ngayon na.
Huwag nyo nang patagalin. Look to the fields, they are white for harvest. Sabi ng Panginoon, do not say 4 months still. Yung nababasa natin na 4 months, ito yung their way of saying na tsaka na yan. Hindi po, yun yung sinasabi ni Jesus, the harvest is ready, not later, but it is ready now. So, I asked myself a very uncomfortable question, and I ask you the same question this afternoon. Kailan po yung last time that you were genuinely burdened to pray for someone who does not know Jesus? Yung totoo. Yung napakabigat sa iyo na hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. Yung hindi yung iritado ka, hindi yung Lord, pinipiloso po ko eh. Pero instead na nagagalit ka, nasasaktan ka. Kailan last na nangyari sa iyo yon? Hindi yung frustrated ka sa kanila, Lord, ginawa ko na po lahat. Pero ayaw pa rin. It is not about frustration, pero it is about burden. Na after kayo mag-usap, napakabigat sa loob mo, hindi dahil piniloso po ka, hindi dahil tumanggi, pero dahil hindi siya nakakakilala kay Jesus. When was the last time that eternity felt real and true to you? When was the last time na na-realize mo na ganun pala ang eternity at dahil na-realize mo ganun pala kahalaga ang eternity? Na yung spiritual condition ng isang tao, tinugma mo sa eternity, Lord, ang sakit. Lord, sana maligtas siya. Hindi ba? Hindi niya alam yung ginagawa niya, Panginoon. When was the last time that you prayed for someone na talagang iniyak mo siya sa Panginoon? Or baka naging spiritually busy na tayo, or spiritually entertained, or spiritually comfortable. Pero yung mga tao around us, they're slowly drifting away from God. Hindi na natin tatanungin, hindi na natin pag-uusapan kung nag-a-attend pa sa church. But the question that I am really asking this afternoon, church, ay yung puso mo. Is your heart still aligned with the heart of God? Yung puso mo ba, ang tinitibok ba ng puso mo ay yung tinitibok ng puso ng Panginoon? Is your heart beating in time with the heart of God? And that is what we will realize this afternoon. Kasi sabi nga ni Jesus, lift up your eyes. Ang gusto ko yung nakikita ko, nakikita mo rin. Hindi yung kung saan-saan ka nakatingin. Alam, nung sinabi niya, lift up your eyes, it just tells us that it is possible to look, but we cannot truly see. We can hear, but we cannot truly feel. And siguro, considering all the mission fields, ang pinakamabigat, pinaka-dangerous sa church ngayon is not persecution, but spiritual numbness. Nakikita mo na pero wala kang pakialam. And today, yung message po natin is not about condemnation, wag po. Pero sana lahat tayo magising. Something in us will be awakened. Something in us will be encouraged this afternoon. This afternoon, I would submit to you 3 questions na ang hope ko po as I give those questions ay magigising tayo. We will be awakened dun sa heart ng Panginoon. Bakit? Kasi the harvest is ready. So the deeper question is, yung heart ba natin, is it awake to see the harvest? Nakikita ba natin talaga? Nakikita ba natin ang anihin ng Panginoon? Unang tanong, why have I become spiritually passive? Bakit nga ba? Let us get to the root of it. Ugatin po natin yan. Spiritual passivity is a state of inaction, complacency, or lack of spiritual initiative often characterized by waiting on God.
to do the task he has already assigned to believers, or allowing fear to hinder spiritual growth. It is viewed in many traditions as dangerous, lukewarm, or dormant state rather than true humility, leaving individuals vulnerable to spiritual decay and emotional stagnation. In action, nakita mo na, ano ngayon? Siguro may ibang pupunta dyan. Complacency, okay na ako eh. Problemahin ko pa ba ang ibang tao? Ang dami ko ngang problema. Idadagdag ko pa ba siya? Lack of spiritual initiative. Sinasabi na ni Lord, ipag-pray ko pa. Sinabi na ni Lord, church, ipag-pray mo pa ba? Sabi ko sa sinulat ni Paul, making the best use of the time because the days are evil. We make the best use of time. Bakit? Because the days are evil. Time is moving. Palapit ng palapit yung araw ni Mark. Hindi alam ni Matthew, hindi rin alam ni Mark. Time is moving. Life is fragile. Hindi namin maintindihan up to today kung ano yung nangyari, bakit ganun ang nangyari kay Mark. Natulog lang eh. Gumising siya sa heaven na. Sana nasa heaven siya. But opportunities will not remain forever. Pero maraming believers kasi, they live as though pwedeng pahintayin ang obedience. Sinasabi na ni God, pero wag muna, hindi ko pa kaya. And urgency is always postponed. Eternity can always be dealt with later. Okay lang. Tanong ko po sa atin lahat, how did we become so spiritually passive? Hindi po rebellious. Hindi po. Wala tayong intention na ganon. We are not even hostile to God, pero passive lang talaga. Kasi somewhere, we might have drifted away from God. Hindi mo sinasadya, pero palayo ka ng palayo. Yung buhay natin sa Panginoon, nakasenter na lang sa survival. Anong ibig sabihin ng survival? Provision ko, healing ko, pangangailangan ko, trabaho ko, pag-aaral ko, ikaw na lang. Or comfort, or routine, or personal blessing. At unti-unti, eternity stop to be urgent to you. Yung then and now, yung ngayon lang, yun yung mahalaga sa iyo. How did souls become less important to all of us? How did we become more emotionally affected by politics, by entertainment, by schedules, by personal problems, than by people without Jesus Christ? Bakit sobra kang naaapektuhan ngayon sa nangyayari sa Senado? Bakit alam mo ang bawat detalye nun? Bakit? Pero, yung kaibigan mo, na patungo na pala sa impyerno, wala kang pakialam. Kaya mong idetalye lahat ng pangyayari sa gobyerno ngayon. Lahat, yun yung discussion ninyo. Nabanggit mo ba si Jesus maski katiting lang? And I want you, church, to hear me carefully. Spiritual passivity does not happen suddenly. Wala pong gigising bukas, tapos sasabi niya, magmula sa araw na to, spiritually passive na ako. Hindi po nangyayaring ganon. Unti-unting nangyayari yon. One prompting postponed up to another. Sinabihan na ng sinabihan si Matthew araw-araw. Mag-devotion siya, manood siya sa TV, yun at yun pa rin yung message, hindi niya pinapansin. One prompting after another. One ignored opportunity up to another. Tinanong na siya saan ba yung church nyo? Iniba pa ang usapan. Yun na sana. One distracted season up to another.
focus ka sa Senado. Pero yung kaharian ng Panginoon ayaw mong pag-usapan. Until eventually, nag-a-attend pa naman tayo sa church, but we no longer carry the burden of God sa puso niya. Do you still carry that burden today? Sabi nga sa scripture, the harvest is now. And maybe, just maybe, si Holy Spirit, kinakausap na niya tayo ngayon. Gising na. Balik na. And I hope we know that. We can hear the Holy Spirit now. Pero, pag yan ang pinag-usapan, it leads even to a deeper question. Bakit wala na kaya yung bakit wala na yung urgency sa akin? Kasi, we no longer feel the weight of eternity itself. Have we lost sight of eternity? Do I still truly believe that people need Jesus? Ang bilis natin sagutin yan. Ang bilis natin sagutin yan, pero totoo ba sa buhay natin? How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? In essence, ang sinasabi po ng scripture na yan ay hindi natin natututunan, hindi natin nalalaman ang ebanghelyo ng Panginoon, ang message ng Panginoon, kung walang magsasabi. Think of yourselves. How did you come to know the gospel? How did you come to surrender your life to God? Merong nagsabi. Somebody has to speak, to carry, to embody, and to proclaim the word of God sa atin. Kung naniniwala po tayo that people really need Jesus, then silence is not a small issue. Let us ask ourselves, church, do we still believe, truly believe, na si Jesus is our only hope? Really? Naniniwala pa ba tayo? Or meron tayong plan B, plan C hanggang may alphabet? Do we still believe that eternity is real? Can we even picture eternity in our hearts? Para maintindihan natin na yung pinapabayaan natin ay pinagkakait natin yung eternity na plinano ni God para sa kanila na pinagtiwala niya sa atin. Do we still believe that salvation matters eternally? Kasi, if we believe this deeply, then we cannot remain passive. We cannot remain unmoved. Mahalaga yan para sa atin. Hindi siguro issue yung walang opportunity. Meron. Always meron. Pero we have lost the urgency. Pinagpapaliban po natin. Did you ever realize bakit ka nilagay ni God sa pamilyang yan? Bakit ka nilagay ni God sa opisina na yan, sa trabaho na yan? Bakit sila yung mga kasamahan mo? Think of Matthew and Mark. Bakit kaya nilagay ka ni God sa school na yan? Bakit ka nilagay ni God? Bakit yan ang mga binigay niya na kaibigan mo? We are ambassadors for Christ. And maybe, just maybe, church, somebody needs Jesus there. Ano ang ginagawa po natin? Let us not lose sight of the urgency of the need for Jesus. Let us not lose sight of eternity. Not someday, church, pero now. And I want us to hear this very carefully. When we share the gospel, hindi po natin kailangan ng diploma sa SOM. Hindi po. Hindi mo kailangan ng medalya. You don't need a platform, a microphone. You don't need a title. Kung minsan ang mission is about listening. Kailangan niya lang na may makinig sa kanya at magtutuloy-tuloy na yan. Sometimes it is caring. Sometimes it is praying. Sometimes it is speaking when the opportunity calls for it. Paano kung yung breakthrough ng isang tao is only one conversation away? Meron po kaming kwento ni Do dyan. 2 kwento. Meron kaming kaibigan na walan ng trabaho.
Napakaganda ng trabaho niya. He lost his job. He was condemned by his wife, by his in-laws. Wala na silang ibayad. Imbis na tulungan siya, wala na silang ibayad pati sa mga bills nila. And alam mo yung araw-araw, yun na lang. Yun na lang yung sinusumbat, sinasabi sa kanya. Bumigay. He reached the point na ayaw niya na. One afternoon, may prompting si Holy Spirit eh. Tawagan mo yon. Tinawagan ko sa cellphone niya. Pagkatawag, pagkasagot niya, Bruce, salamat. Maraming salamat. Buti na lang tumawag ka. Hinihintay ko yung tawag mo. Ano nangyari? Tumawag lang ako. Nakasakay ng LRT, palayo sa pamilya niya, alam na niya yung lugar na pupuntahan niya, magpapakamatay na. Sinabi niya raw kay Lord, pag ngayon, hindi ako tinawagan ni Alex, tutuluyan ko na to. How would I know? How would I know? Sana, inisip ko, no, sayang yung load, mahal-mahal tumawag. Sana inisip ko lahat yun. Ang dami kong gagawin, ba't ko siya tatawagan? Tatawagan ko siya, baka mangutang. Tumawag ako, buhay ang kapalit, church. Huwag po natin sayangin yung opportunities natin. There was one night, yung Bible study namin sa bahay, merong dumating si Aling Josie. Ano siya? Nung dumating matanda na siya, tapos putik-putik siya. Putik-putik siya. Na alam niyo yung parang galing sa bukid. Nag-attend, dumating, winelcome ni Doc. Nag-attend. Topic namin that night is yung old and new wineskins. Ang topic namin nun. Nag-attend siya. Natapos umuwi. After 1 year, kinausap niya si Doc. Sabi niya, ito yung 1 year ago, umattend ako sa Bible study niyo. That very night, handang-handa na siya, magpapakamatay na. Bakit? Walang trabaho ang asawa, pasaway ang anak, walang trabaho ang mga anak, marami siyang kailangan na gamot, wala nang ibibili. Ba't ko papapahirapan ang pamilya ko? Magpapakamatay na lang ako. Nag-attend ng Bible study, wala kaming pinag-usapan tungkol sa suicide. Hanggang ngayon buhay. At yung anak niya, mga anak niya, maayos lahat ang trabaho, pati asawa may trabaho. Paano kung hindi pinapasok ni Do? Putik-putik ka, maglinis ka naman muna. Pero hindi. The opportunity came. The opportunity came. And despite any hindrance, pinatuloy pa rin natin. Church, wag po nating sayangin ang bawat opportunity na meron tayo. Hindi mo lang alam kung buhay ang kapalit niyan. Hindi mo lang alam parang si Matthew tsaka si Mark. Hindi mo lang alam yung kaibigan mo pala patungo na sa impyerno bukas. Wag po nating sayangin dyan. You might be closer to the breakthrough of one person, one conversation away. Pero, we talk about burden, pero paano ba nangyayari talaga yon? Hindi ito bigla-biglang nangyayari sa atin. It does not even grow accidentally, pero it starts with prayer. So, ang pangatlong tanong po natin, has my prayer life become disconnected from God's burden? Tapos yung scripture na lagi nating ginagawa, He said to His disciples, the harvest is great but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest, ask Him to send more workers into the fields. The scripture before that, nakita ni Jesus, ang laki ng ang daming taong nangangailangan sa Kanya. They are like sheep without a shepherd. Sabi niya. Tapos, I want you to observe this scripture very well. Bakit? The harvest is great. Nakita ni Jesus, the harvest is great. Sana in-instruct na lang niya, go. Sige, pumunta na kayo. The harvest is great. Next instruction, pray. The next instruction is to pray. Whenever you see somebody in need, whenever you see a harvest field, whenever you see a mission field, the first thing you do is
pray. Huwag po nating maliitin ang kayang gawin ng panalangin. Scripture tells us that even before we ask, alam na ng Panginoon ang ipapanalangin natin. So I need to pray. Because prayer will align our hearts to the heart of God. Whenever you pray, it is an alignment of your heart to the heart of God. It is not dictating to God what He will do to your prayer. Hindi po. We align with the heart of God. We align with His mission. Kung hindi mo pinapanalangin ang isang bagay or isang tao, ibig sabihin, wala kang pakialam sa Kanya. We rarely stay indifferent toward people if we constantly pray for them. And listen, yung mga people or leaders, if they are indifferent to you, you can be very sure they are not praying for you. Maski sabihin pa nila, I prayed for you. Hindi po. Ang tanong po natin, if someone listened to your prayers recently, ano kaya yung maririnig nila sa inyo? Meron po kaming biro dyan. Paano kung merong LED screen dito? Tapos lumalabas doon kung ano yung pinapanalangin mo. Ano kaya mababasa ng ibang tao? Ano kaya ang nilalaman ng ating mga panalangin? Many prayers are for comfort, provision, for problems, for survival. Sana naman maririnig din ng Panginoon sa atin yung meron tayong burden for people, burden for souls. Meron naman sana tayong mga panalangin na we are longing and asking and praying for revival. Hindi na lang yung puro galit. Hindi na lang po ganon. Sana ang panalangin natin is a concern for eternity. Church, kasi it is difficult. Mind you, it is hypocrisy to carry God's burden publicly if you never carried it in prayer privately. Nagkukunwari ka lang. Nag-aaliluya ka lang. Pero hindi ka sumusunod. Hindi mo pinapanalangin. Siguro, yun nga yung we hear about the harvest. We discuss about the harvest. We hear sermons about the harvest. Pero bakit parang walang urgency sa atin? Kasi yung mga panalangin natin might have drifted away from God's burden. We live in a physical world and we respond to what is physical. Yung nakikita po natin. And when you do not see what God can see, lift up your eyes, sabi nga niya. So, kailangan pareho yung nakikita natin. Kung hindi natin nakikita yung nakikita ni Jesus, then we drift away. We drift away. Pero, when prayer becomes personal, mission becomes personal for us. When we begin praying for names, for faces, for nations, or specific people, or specific countries, something changes, church. Bakit tayo laging may prayer for the nations? Because we want our hearts to align with God. Meron siyang concern para sa nation na yon. Hindi po tsamba yung mga nilalagay na nations, pinagdadasal muna yon. Sino po yung pwedeng ipanalangin? Think of that opportunity once a week lang. Kailangan ipagdasal yun kung ano yung gusto ng Panginoon. And when we do that, compassion will deepen, urgency will be awakened, and suddenly, we will no longer see people casually. We will see souls. Souls in need of Jesus Christ. And then we see them eternally with a vision of eternity. Church, sabi nga natin, the harvest is ready. Yung greatest danger today ay hindi handa yung harvest. Hindi po yon. The greatest danger is when believers become spiritually asleep. Tulog. Minsan iba nagtutulog-tulugan. Pero yung harvest ay handa na. And maybe today, si Holy Spirit kumakalabit po sa atin. He is calling us back to His heart.
Siguro lumayo ka. Sige na, kung lumayo. Pero ngayong hapon, pinapabalik po tayo ni Holy Spirit. Back to urgency, back to compassion, back to burden, back to eternal awareness. Yung harvest handa na po. Ang tanong is, are we still spiritually awake? Awake enough to see it and to respond to it. Church, I want us to quiet our hearts this afternoon na pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi po nagmamadali, no movement, no rushing, pero can we just be open before God this afternoon? Kung after hearing this message at na-realize mo na, Lord, somewhere, oo nga, naging passive ako, Lord. Sabi ko nung una, hindi po pang condemnation itong message natin. But if somehow, somewhere, we became passive, why don't we tell that to Him? Bakit di natin sabihin ngayon, Lord, naging passive ako. Lord, show me kung saan ako naging passive. Pero, we likewise can pray to God this afternoon na, Lord, can you make me feel again what matters to you? Lord, can you break my heart for what breaks yours? Lord, can you make my heart beat in time with yours? If you are saying this today, na inihingi natin sa Panginoon na, Lord, gisingin mo po ako. Let my life matter eternally. We will pray, and I will ask you to put your right hand over your heart, and we will pray. Lord, would you forgive us? Tawarin niyo po kami, Panginoon, for all the ways that comfort has slowly numbed our hearts. Lord, would you awaken us again? Gisingin niyo po kami, Panginoon. Lord, would you restore urgency into our hearts? Lord, where there has been passivity. Lord, would you restore compassion where there has been indifference? Lord, would you restore burden where there has been only routine, Panginoon? Lord, we pray that we will not waste any opportunities again that you give us, that you place before us, Lord. Wake us up, Lord, and wake up your church again. In Jesus' name. Amen. Amen. One last line that I would want to leave to you. The harvest is not waiting for a better season. The harvest is waiting for awakened hearts. Amen. Can we stand? Bye-bye. Heal my hands. Lord, we thank you for your message for us this afternoon. Lord, we will not leave this place condemned, but we will leave this place awakened. Panginoon, patawarin niyo po kami para sa mga pagkakataon na we delayed obedience, we lost sight of eternity. Pero ito, Lord, you ensured all of this to us through your cross. But today, God, wake us up, Lord. Show us the harvest field, Lord. And send us to people who need you, Panginoon. Lord, hindi po kami mag-aalala kung ano ang bibitawan naming mga salita dahil huhugutin po namin ang lahat ng ito sa inyo. We will have the right words in the name of Jesus when we face them, and there will be harvest for your kingdom. Before you today, Lord, standing before you, they are your harvesters, Panginoon. Would you bless them, God? Bless them profusely. Bless them in such a way, Lord, na hindi sila makakatanggi sa mga utos nyo, Panginoon. We will celebrate with you, Lord. We will thank you for the harvest. But above all, Lord, we will worship you for the harvest. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus' name.